Good afternoon. It's 2:20 something. And so tayo sa kinapuin. Ito yung yung main dish one, yung mga Razorback owners na sumama noon. Naalala nyo, ito yung medyo madulas nun, yung medyo hindi pa masyadong maayos yung surface. Ngayon medyo mas maayos na siya. Nga pala, puno nga pala ng mangga yan. Ayan. So, libot-libot lang tayo. Tapos gusto ko lang kasing ma-experience ulit yung off-roading. Yun, kung gusto niyo malaman yan, ito yung Razorback ko. Hindi pang off-road yung gulong yan. Tsaka this is only a 125, although may 250 available nito. So, hindi kasi ako umabot kanina doon. Kamali ako ng linya. So, nag-U-turn na lang ako. Tapos doon na lang ako sa usual route dadaan. Hopefully, makakita tayo ng tindahan at napakainit. Yun, mag-soft drinks muna tayo. Tapos, katayo dun sa usual spot, yung sunset watching. Pero I think it's a bit too early. Kasi feeling ko kung dire-diretso, siguro mga 3 o'clock, nandun na tayo dun sa pangatlong kubo. Although, pag iniikot mo yun, dito ka rin lalabas. Pero, yun na, ano lang tayo ngayon. Enjoy. Ayun. Good afternoon, everyone, again. And a few years ago, yan, yung part na yan, itong tulay na to, yan, wala yan, doon ka sa baba dadaan. Lahat to off-road yan lahat hanggang dun. Yan, ito yung nun, pauwi ka na lang, mahirapan ka pa. Kasi yan, lalo na pagbasa, medyo pag-iisipan mo mga pinagdedesisyonan mo sa buhay mo. Yan, so ngayon, simentado na siya, since first time ko ulit after a long time. We'll go on the usual route sa aking sunset route. Picture lang ko yun mamaya. Tapos we'll see kung hanggang saan simento. Yan, medyo significant na yung simento nila. Dati yung fun part eh. So putol na dyan kasi pagbaba dito, ayan, may stream na maliit. Dati may tubig na nahuhulog dyan eh. Dyan. May falls pa nga dyan. Diyan kami naliligo na tsaka nagko-cool down eh. Yan, so as you can see, wala na. It's dry. So, medyo madalas ito mamaya. Dahan-dahan lang. Ayan o. So, may tumutulo pang konti doon. Tapos, dirt na ulit. Sana ko may tindahan banda doon eh. So, back na ulit. Well, sort of. Kung tayo nakaka-backpack ng hardcore. So, medyo mas manageable na yung terrain yun. So ito yung unang marker nun, yung unang kubo. Meron din doon, pero considered as one kubo lang yan. So ito yung unang kubo na marker nun. Tapos a little bit down the road, nandyan na yung pangalawang kubo. Then we're going to the third kubo na tinangay na ng hangin nung bumagyo ata last year. Pero yun yung magandang spot. Yun. So Matt boys, yung mga sumama dito dati, it's a lot easier now. So kung gusto nyo try or gusto nyo lang matesting yung mga motor nyo, I think pati mga ADV na bikes pwede na iikot dito. It's a lot more manageable than before. Yun, so ito yun, the dreaded packet dun sa pangalawang kubo. Back then, mas maluwang yan, tapos medyo malalim pa yung rat. Ngayon, medyo laki na ng improvement dun sa dun sa surface. Ayan. So it's ayan, 240. So tama nga, saglit lang papunta doon. Ayun. So ito, practice. Yan. Ito na yung pangalawang kubo dati. Ito yung finish line. Well, sort of. Back a few years ago nung nagsa-start pala ako mag-trail. So far so good. Tignan natin kung bukas yung tindahan dun sa Patlo. Meron pa isa doon. Sana bukas pa yung tindahan. Pag hindi na, ito kasi dati may kubo to eh, kaso mukhang tinangay na rin ng hangin. So dito na tayo ulit, baba tayo. Let's see kung ano meron doon. Hopefully may mabibila ng coke. Look at that. Time check ulit para alam nyo kung ano yung time elapsed yun. So
Nakababa na tayo kanina doon. This is going papunta pa sa bundok. Pa-roof yan actually. Hindi ko lang kung ano yun. Yung dama ata yan. Yeah, look. Yun yung skyline ng Manila. Let me see. Yun! Skyline ng Manila. Tapos, let's see what's there. It's, I don't know what that is. So, yaman na yan. So, yun, may bago yun eh. Totoo yung packet na yan. Bago yun, tingnan natin kung ano meron dun. Medyo damp na yung ibang parts. So, I don't think I'll risk going to the third kubo where I always watch yung sunset. Okay na siguro. Tisilipin ko lang. Here, another bike. So, tignan muna natin kung ano meron doon. Sabi, sarap dito. Sarap ng hangin. Tahimik. Nakakaramdam na ako. So, it might be hindi ka nasisilipin yung bike. But it's right ayun, pwede. Basta tinuro ko, let's zoom it. Yan. Ito yung 4 ko. Yun. Sarap lang. This is a new view for me. Kasi dati ano lang kami, nagtitraining kami for FJ last time. So ito kami nagstay para magpahinga ni na Alan tsaka ni Nico. And it was a lot different back then yung trails. So, hindi pa maraming semento. So, zoom natin ulit yung skyline ng Manila. Yan, skyline ng Manila from the east side. So much fun. And zoom out ulit. And you have mountains. The dirt road. Ayun, dirt road. So there's a path here. Hindi ko natatangkayin. Maybe pag yung XTZ siguro dala ko, I will try. Pero for now, I will not risk it because as you can see, ano yan, all by myself. So yung trail kanina, tinuturo ko ayun, yun yung daan. Yan. So nangiling gitna ng camera and it goes dun sa may kubo. Yan. May daan dyan. Hindi lang natin alam kung ano yung tsura ng daan. Pero basta may daan. So nice. Yan, tinitindahan dati. Sarado na. Ano sabi? Oh, ano man yan? Ito yung pabalik. Ito yung papunta sa yan. Yan yung papunta pa sa isang trail. Ito yung hindi pa na-discover yan. Pero ito yung papunta dun. Ayun, tinuro ko kanina. Yung pangatlong kubo. Pero mukhang may tinatayo ng bahay. Yan. Ito yung daan na yan. So, silipin kaya natin, no? Para namang kaya eh. Kasi hindi na siya kasing tarik nung dati. Dati ang tarik nito eh. Kaya yan. See. Punta tayo doon. Tapos balik na tayo ulit. Ayan. So yan na yung kubo. Yan. 335 pa lang. Mukha naman tuyo eh. So mukhang punta na lang tayo dun sa isang tindahan. Eat ulit skyline ng Manila. Yes! Ayan, so ito na yung tindahan. Sinasabi ko kanina.
So apparently, gagawin na natin yung Kinapuwin Loop. Gusto tayo tumumba kanina, which I showed the picture of a while ago. Doon tayo lalabas. Tapos probably straight to Mat HQ. So sugar load muna ako. Good bike. Ayan, 3:15 na. So I'm expecting siguro mga bago mag 4. Nandun na tayo sa palabas ulit. Soft drinks lang, tsaka vitamins, chickens, mga hikers. Ayan. Ay, sarap. I've missed this. Wag dyan, malalim dyan. Ano kaya meron doon? Whoops, 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 ang lalim. Sila yung mga locals. So, if they're using the road, etiquette would dictate na paunahin mo na sila. Kasi, ano lang naman saglit lang naman yung aantayin mo. I think they're carrying yung mga bebeta nila dun sa bayan. Kasi yung pinanggalingan natin kanina. Well, look at that. A race to beat the rain, but there's still the sun out there. So, let's go. Nico Alan, so I'm here sa Kinapuwin Loop. Look, hindi na siya pantay. Medyo marami ng rats. Medyo sasabit na yung 401 natin dito. Yan, wala lang. Hi! Check, 3:30. Ayan, tingnan. Medyo matarik yan. Tapos, liliko pa dun sa dulo. So, ang dadaanan natin is, yon. So, we're back. It's 3:40. Ayun, dito tayo humiga kanina. Nagkamali ng linya. Tapos, the rear tire went in the ground and, wala na momentum. So, ayun, nagpahinga muna siya doon nang hindi ako kasama. Good job. So, ayun. That's it. Unplanned Kinapuwin Loop. I forgot how many minutes it took. Kasama pahinga. May nakasalubong tayo mga riders na doing counterclockwise. It's doable on these tires. May cheat code lang tong Razorback na 125 kasi ito ay combi brake. I love it. Ayan. So, until next time. Yan! Natapos. Yung until next time. Ito yung until next time. So, sasabihin ko lang, kung gusto nyo lang mag-try, nakita nyo naman yung gulong, medyo konting technique lang, papapawis yan. Medyo pinagpapawisan na ako. It's a fun route, medyo tahimik. Tsaka ako, solo ko kanina until may mga nakasalubong ako, mga like-minded people. Ayan, yan, tinan nyo. So, back to the city. Daan ako ng Mat HQ, makipagkwentuhan dun sa mga tropa dun. Yun, sabi ko lang ulit, this is a fantastic bike for going around the city and doing these types of trail. Thanks for watching. If you want more features of any bike or anong discipline of riding except track, hindi ako nagkakano. Yun, we can probably talk about it. Mag-comment lang kayo dun sa baba. And yun, ito na talaga. Until next time. Ciao!